sana naman pinag-isipan mong mabuti na sana wag nang maulit ang mga ganong klaseng pamumuhay bilang isang tao at binigyan ka ng pagkakataon para malinis ang pangalan Marcos dito sa Pilipinas at lalo na sa mga iba't ibang parte ng bansa. Kung kayo po ay gusto nyong mabago muli at maibalik ang disciplinary ng pamumuno, sana po tumulong po tayo dahil hindi po kami mga tao rito ang makikinabang kapag si Bongbong Marcos ay maialis natin sa kanyang kinalalagyan sa Malacanang. Ngayon, nandito po ako para ipakita o maglabas ng tunay na saloobin dito sa kay Bongbong Marcos. Kasi sa totoo lang, itong si Bongbong Marcos, dapat yung hinukay doon sa looban ng TOJC compound, dapat pumunta na lang siya doon at siya na lang ang ilagay doon sa hukay. Siya po dapat yung ilalagay doon. Total naman, wala naman siyang kwenta, wala naman siyang puso, dahil siya po ay isang bangag na bangag dahil hindi po niya alam kung ano yung kanyang sinasabi. Saan ka nakakita na ang isang pangulo na tinulungan ng isang Pastor Tibuloy na sobrang nakakaawa na nung kampanya dahil wala pong gustong tumanggap sa kanya na mga giant network? Andyan po ang TOJC, especially Pastor Tibuloy, na nagpakita ng 100.1%. Ito'y huling laban na tatapos sa ating kapihan. Ito'y huling laban na tatapos sa ating kapihan. Ang mga gahaman ay di dapat manatili. Sila ay palayasin. Ito'y huling laban na tatapos sa ating kapihan. Ang mga gahaman ay di dapat manatili. Sila'y palayasin. Ayun! Eric, parang bitin na bitin sila. Pang ilang araw na ba natin dito sa Liwasang Bonifacio? Pang 15 araw na po ng pagtitipong ang kanpuhan ng bayan magpapatuloy hanggat hindi lumuluhod sa kapangyarihan ng taong bayan ang inutil at bulok na gobyerno ni Marcos. Kaya pagod na ba kayo? Handa na kayong sumulong? Sa pagbabago? Sa pagbabago! At dahil dyan, Brother Franco, makakasama natin ang boses ng kababaihang sektor ng mga Bangsamoro people, Muslim Women for Peace and Solidarity, si Miss Zaira. Hello, magandang gabi sa lahat. Malamang sa mga ibang nandito, what I mean is, parang sawang-sawa na. Kasi, lagi na lang kaming membro ng MAD, Marcos Alis dyan, ay laging nandito sa Liwasang Bonifacio para po magpakita ng tunay na suporta sa inyong lahat. Magtataka yung mga nandyan sa paligid dahil sino ba itong babae na Muslim na lagi na lang nakikita nagsasalita sa harap ng intabladong ito? Ganun pa man, gusto ko lang pong magkwento ng aking saloobin kasi
sa totoo lang, nung nangyari nung gabing yun, nung sumurrender si Pastor Kibuloy, ako at ang aking nanay, ang aking ate na lagi rin minsan nandito pag hindi po siya busy, ay sobrang nalulungkot. Kasi po, siyempre, sa totoo lang, hindi po yata makatarungan ng isang pastor ay ilalagay mo sa kahihiyan sa buong mundo. Tama. So, doon po ako nalulungkot. So, ngayon, nandito po ako para ipakita o maglabas ng tunay na saloobin dito sa kay Bongbong Marcos. Kasi sa totoo lang, itong si Bongbong Marcos, dapat yung hinukay doon sa looban ng TOJC compound, dapat pumunta na lang siya doon at siya na lang ang ilagay doon sa hukay! Ilipin niya yan! Ilipin niya yan! Ilipin na yan! Ilipin na yan! Ilipin na yan! Ilipin na yan! Siya po dapat yung ilalagay doon. Total naman, wala naman siyang kwenta, wala naman siyang puso, dahil siya po ay isang bangag na bangag dahil hindi po niya alam kung ano yung kanyang sinasabi. Saan ka nakakita na ang isang pangulo na tinulungan ng isang Pastor Kibuloy na sobrang nakakaawa na nung kampanya dahil wala pong gustong tumanggap sa kanya na mga giant network? Andyan po ang TOJC, especially Pastor Kibuloy, na nagpakita ng 100.1%. Tama! Para mapanalo ang isang traitor na Pangulo ng Pilipinas! Marcos Bangag! Marcos Bangag! Marcos Bangag! Marcos Bangag! Marcos Bangag! Marcos Sana Bangag! po, Pangulong Bongbong Marcos, magpahinga na lang po kayo. Pumunta na lang po kayo sa Paway. Kasi sa totoo lang, nung ang kwento sa kanila, nung kasalukuyan ng martial law at pinapalayas na sila, ang kwento ni Amy, ang sabi niya, Paway. Ang pagkakarinig ng mga sundalo ng Amerika ay Hawaii. Kaya po, doon po sila dinala sa Hawaii. So ngayon, sana naman, pinag-isipan mong mabuti na sana wag nang maulit ang mga ganong klaseng pamumuhay bilang isang tao at binigyan ka ng pagkakataon para malinis ang pangalan Marcos dito sa Pilipinas at lalo na sa mga iba't ibang parte ng bansa. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos Ngayon resign! po, nananawagan po ako kung sino man yung nanonood sa bawat mga dito po sa mga vloggers na nandito. Kung kayo po ay gusto nyong mabago muli at maibalik ang disciplinary ng pamumuno, sana po tumulong po tayo dahil hindi po kami mga tao rito ang makikinabang kapag si Bongbong Marcos ay maialis natin sa kanyang kinalalagyan sa Malacanang. Kung kayo po ay hindi po makapunta rito, o pwede naman po mag-utos kayo ng inyong mga pamilya, mga kapatid, kamag-anak, pwede rin po kayo magsalita dito sa harap ng entablado para sa ganon, maiparating nyo ang mga hinaing ng inyong mga pamilya.
matinding baha ng nagdaan Inteng Typhoon. Akalain mo ang isang speaker ng Kongreso ay doon namigay sa Davao City. Imbis na dyan sa may Antipolo, mamigay dahil dyan naman po talaga ang may matinding pangangailangan. Pero nakita natin, nagbida-bida sila doon sa Davao City kasama ang mga crocodiles. Magnanakaw! 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 Ako po ay isang Muslim. Ang tribo ko po ay Maranao. Ngayon po, sa aking mga kababayan na nakapaligid kay Tambalos Dos, utang na loob naman po. Isipin nyo kapag nagkaroon ng problema sa Pilipinas, damay po ang ating lugar na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Huwag po natin hayaan na kayo punong-puno na ang inyong mga bulsa dahil papalapit na naman ang eleksyon. Gusto nyo na naman makakuha ng simpatya kay Tambaloslos, kaya dumidikit kayo na parang mga siraulo na nandyan palagi sa kanyang paligid para kunyari magpakita ng suporta. Pero sa totoo lang, ewan ko lang, baka someday maisipan nyo rin na pag naubos nyo na yung pera ni Tambaloslos ay bumaliktad na kayo! Di mo pera yan! 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 Di mo Yung pera yan! ginagawa pong pagtitipon dito sa Liwasang Bonifacio, hindi lang naman po ang makikinabang ang Kingdom of Jesus Christ. Lahat po tayong mga Pilipino ay pwede pong makinabang kung sakali na mapaalis natin ang isang Pangulo na walang kwenta, kundi suminghot ng bukid! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sa aking mga followers na nandyan kung nanonood man kayo, alam ko na gustong-gusto nyo dito makarating dito sa Liwasang Bonifacio. Meron din po akong ikukwento na isang tao na 4 na termino sa kanyang pagiging board member ng isang municipality sa Samar, na umiiyak daw siya nung kasalukuyan na nag-surrender si Pastor Tibuloy at kasalukuyan naghalos gibain na ang POGC compound sa Davao City. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Ang sabi po niya sa akin doon sa kanyang mensahe through WhatsApp, sabi niya, yung mga tao rito sa province of Samar, sa totoo lang po, puro Duterte dito. May oras din daw po na pupunta siya rito upang magpakita ng kanyang suporta sa kasalukuyang administrasyon. Tayo po magkaisa para manawagan, alisin ang bangag ng Pangulo ng Pilipinas! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan!